Tatanggalin muna natin lahat ng nakasaksak upang iwasan ng mga aksidente sa pagbabaklas. At sunod ko naman tanggalin yung mga tornilyo ng case. Diyan natin makikita yung power supply. Diyan natin makikita yung 24 pin, 4 pin at PSI connector. 24 pin power connector stand for main power cable from the computer power supply unit or PSU to the motherboard, and the 4 pin stand for either the older 4 pin Modex peripheral connector to hard drive and case pan, or for a 4 pin CPU power. Inuna ko yung 24 pin at sinunod ko yung 4 pin, yung mga PSI connector at SATA cable. Stand for Serial Advanced Technology Attachment, used to connect storage device like hard drive. At sinunod ko naman, ang RAM stand for Random Access Memory, memory that temporarily store data that CPU is actively using for fast access. Kung tatanggalin mo yung RAM, kailangan sa gilid mo hawakan upang hindi siya masira. At ang sinunod ko naman, HDD or hard disk drive, a storage device that stored computer data. It is a secondary storage used to permanently store data or file. At ang sinunod ko naman tanggalin yun, yung power supply. Ang tanggal nila, kailangan nakaayos lahat ng mga gamit para mas madali mong may mahanap. Ang una kong binalik dyan yung power supply. Kailangan maayos yung pagkakakarga mo para hindi siya meron namang dyan lock para hindi siya mahulog. Sinunod ko yung HDD. Pagkatapos natin ikabit, ikinamit ko ng 24 pin, dapat madiin yung pagkakanong para hindi para mas gumana yung natin. At yung 4 pin. Sinunod ko yung PSI 3. And then yung SATA cable. Binigyan natin sa motherboard na nakukonek sa HDD. At yung isang SATA cable na wala namang kukonekan, kaya lang natin dyan, kakarga natin pero kakabit natin. Sinunod natin kinarga dyan yung RAM. Dapat yung may dyan, yung saktong kargaan yan, kasi may kunting parang gap dyan, kailangan dun para naman hindi masira, na dapat sa gilid natin hindi hawakan. Kapag kakabit natin, kailangan diin na natin, kailangan may marinig kang nag-click dyan para alam mo kung nag-lock na. Ngayon babalik ko na yung tornilyo ng power supply. Naman tapos na natin ibalik, ibinalik din natin yung case nung natin. Tingnan ko muna, parang baka may naipit doon. Ito na iyan din natin yung tornilyo para makita na natin kung gagana pa o hindi.
At ang una kong binalag dyan ay VGA, stand for Video Graphic Array. It is an analog video display to transmit video signal from computer. Ang sinunod ko naman yung power cable at yung USB keyboard and USB mouse. And then the RJ45 Ethernet connection. Ngayon, titingnan na natin kung gagana ba yung computer na ginawa natin. Switch na natin sa may power button and wait natin kung magsuswitch ba yung computer. Then yun na, nag-switch yung power computer natin, kaya success yung pagkakabit natin.